Sige, pag-usapan natin ng Lucas Kabanata 6. Kasi alam nyo, hindi lang ito basta isang kabanata sa Biblia. Para tong isang manifesto, isang napaka-radical na payag na parang isinulat para mismo sa atin. Sa mga Pilipinong pakiramdam laging nasa laylayan, yung mga pagod na sa sistema ng mundo. Ito yung invitasyon sa isang kaharian na, wow, ibang-iba sa lahat ng nakasanayan natin. Naramdaman mo na ba yung pressure? Yung feeling na kailangan mong laging may patunayan para lang tanggapin ka? Na yung halaga mo nakadepende sa performance mo, sa achievements mo, sa likes mo? Yung parang isang maling galaw mo lang, cancelled ka na agad? Kung oo, kung relate ka dyan, may intindihan mo yung bigat na dinadala ng mga tao nung panahon ni Jesus. Okay, imaginein mo to. Araw ng Sabat, banal na araw, araw ng pahinga. Pumasok si Jesus sa sinagoga at lahat ng mata nakatutok sa kanya. Pero hindi dahil gusto nilang makinig o matuto. Ang mga Pariseyo, yung parang religious police ng panahon nila, nag-aabang. Naghahanap sila ng kahit anong butas, kahit anong mali, para lang may maisakdal sila laban sa kanya. Tingnan niyo yung eksena. Sa isang tabi, andyan yung isang lalaking may tuyot na kamay. Kitang-kita mo yung paghihirap, yung pangangailangan niya. Tapos sa kabila naman, andyan yung mga Pariseyo. Nagmamasid, hindi para magpakita ng awa, kundi para manghusga. Dito mismo, makikita natin yung banggaan, yung totoong pangangailangan ng isang tao laban sa isang malamig at matigas na patakaran ng relihiyon. Ngayon, madaling isipin na si Jesus, parang rebelde lang yan na gusto lang sirain yung mga rules. Pero teka muna, may mas malalim na nangyayari dito. Hindi niya lang basta sinisira yung mga batas. Ang pinapakita niya ay siya ang may kapangyarihan sa mga batas na yan. Siya ang may-ari nito. At ito? Ito yung pinakasentro ng lahat. Boom! Sa simpleng linyang yan, hindi lang sinasabi ni Jesus na, uy, mas mahalagang tao kaysa sa rules. Hindi. Ang sinasabi niya ay, ako ang gumawa ng rule na yan. Ako ang batas. Ako ang hari. Ito ay isang diretsuhang pag-angkin sa kanyang pagkadiyos. Isang malinaw na pahayag ng kanyang absolutong otoridad. Dito kitang-kita natin yung dalawang magkasalungat na sistema. Yung sistema ng mundo na daladala ng mga Pariseyo, ang tanong palagi ay, ano ang bawal? Bakit? Para may maiparatang, para may masira. Pero sa kaharian ni Jesus, ibang-iba ang tanong. Ang tanong ay, ano ang tama? Ano ang makakabuti? Paano ako makakapagligtas ng buhay? Kita niyo yung difference? Magkaibang-magkaiba yung puso. So, dahil siya ang hari, ipapakita ngayon ni Jesus kung ano talaga ang itsura ng kaharian niya. Pagkatapos ng konfrontasyon, pumunta siya sa isang patag na lugar at doon ibinigay niya ang isang sermon na babalik rin talaga ang lahat ng alam natin tungkol sa success at power. Eto na, yung manifesto ng kaharian para sa mga nasa layayan. Grabe! Direkta niyang sinasabi to sa mga taong pakiramdam ay invisible, yung mga walang halaga sa lipunan. Isipin mo, yung mga kababayan natin sa mga gilid-gilid, yung mga pamilyang isang kahig isang tuka. Sinasabi ni Jesus sa kanila nang may buong pagmamahal, hoy, nakikita ko kayo at sa kaharian ko, kayo ang VIP. Para sa inyo ito. Hindi lang ito gutom sa pagkain, di ba? Ito yung gutom sa katarungan, yung ahos sa pag-asa. Para ito sa'yo na nakapila sa PGH, sa'yo na nangangarap lang ng mas magandang bukas para sa pamilya mo. Ang pangako ni Jesus, hindi lang ito pansamantalang ginhawa. Ito ay isang ganap at lubos na kasiyahan. Darating ang araw, mabubusog ka at hinding-hindi ka na muling magugutom. Para sa henerasyon natin na parang laging may anxiety, laging may laban sa depression, ang mga salitang ito ay parang malamig na tubig. Nakikita ni Jesus ang bawat luha mo, bawat gabing hindi ka makatulong sa sobrang pag-aalala. At ang pangako niya ay hindi lang basta pagtigil ng iyak. Ang pangako niya ay tunay na kagalakan, yung tawa na nanggagaling sa isang pusong buo at pinagaling niya. So, eto na yung tinatawag na The Great Reversal. Binaliktad ni Jesus lahat. Yung mga itinuturing na talunan ng mundo, yung mga mahihirap, mga nagugutom, mga umiiyak, sila yung tinatawag niyang pinagpala. Tapos, yung mga komportable, yung mga busog, yung mga tinitingala ng lipunan, sila naman yung binabalaan niya. Iba talaga ang ekonomiya sa kaharian ng Diyos. So ang tanong, paano ka mamumuhay sa ganitong klaseng kaharian? Ano yung ID mo? Ano yung magpapatunay na citizen ka nga nito? Ang sagot ni Jesus, mas radikal pa. Isang klaseng ang pag-ibig na masasabi nating supernatural.
Labag sa lahat ng natural na ugali natin. At ito yung protocol, yung standard operating procedure. Una, mahalin mo ang mga kaaway mo. Pangalawa, gawan mo ng mabuti yung mga galit sa'yo. Pangatlo, i-bless mo yung mga sumusumpa sa'yo. At pang-apat, ipagdasal mo yung mga nananakit sa'yo. Hindi to suggestion ha. Ito yung resibo. Ito yung ebidensya na ang puso mo ginalaw at binago na ng hari. Hindi ito basta pagpipigil ng galit. Ito ay isang aktibong pagpapakita ng kabutihan. Pero teka, saan huhugutin yung ganitong klaseng pag-iibig? Imposible yan sa sarili nating lakas, di ba? Ito ang sagot. Nagmumula yan sa pagkakakilala natin sa ating Ama sa Langit. Nagiging mahabagin tayo dahil siya mismo mahabagin. Sinasalamin lang natin kung sino siya, kung ano yung karakter na una niyang ipinakita sa atin. At dito na tayo dinadala ng buong kabanata. Pagkatapos nating marinig lahat ng to, hindi pwedeng hanggang wow, ang galing lang tayo. Hindi sapat na i-like o i-share lang natin yung mga sinabi niya. Ang manifesto ng hari ay humihingi ng tugon. May kailangan kang pagdesisyonan. Saan nakatayo ang pundasyon ng buhay mo? Para mas maintindihan natin, gumamit si Jesus ng isang simpleng analogy. Sabi niya, yung mga gawa natin, yung pagmamahal sa kaaway, pagiging mahabagin, bunga lang yan. Ang totoong issue, ang tinitingnan niya, ay yung puso, yung ugat. Kasi kung yung puso mo binago na talaga ng hari, siguradong lalabas at lalabas yan sa mga salita at gawa mo. Walang duda. At dito na tayo diretsahang kinakausap ni Jesus. Ito yung tanong na tumatago sa lahat ng ating pagkukunwari, sa lahat ng ating religiousness. Hinahamon nito yung pananampalataya na puro salita lang. Kasi yung pagtawag sa kanyang Panginoon ay hindi lang basta titulo. Isa itong pagsuko na nangangailangan ng pagsunod. At para maging sobrang linaw, tinapos ni Jesus ang sermon niya sa kwento ng dalawang tagapagtayo. Pansinin niyo ha, pareho silang nakarinig ng mga salita ni Jesus. Pareho din silang nagtayo ng bahay. Ang nag-iisang pagkakaiba nila, yung isa, isinabuhay niya yung narinig niya. Naghukay siya ng malalim at itinayo yung pundasyon niya sa bato. Yung isa, hindi. Narinig lang. At nang dumating ang bagyo, at siguradong darating ang bagyo, iisa lang ang nananatiling nakatayo. At ito na yung tanong na iniiwan sa atin ng Kabanata 6. Sa gitna ng lahat ng bagyo ng buhay natin, yung pressure, yung sakit, yung cancel culture, yung kawalan ng kasiguraduhan, saan ba talaga nakatayo ang buhay mo? Sa pabago-bagong opinyon ng mundo? Sa buhangin? O sa hindi nagbabagong salita at pagkataon ng hari, si Hesukristo, ang nag-iisang bato na hinding-hindi mayayanig? Ang desisyon ay nasa sayo.